From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Tayo ay lumalapit na sa pinakahuling mga araw na kung saan ang siyang pinakahintay ng napakaraming mga tao. At sa mga panahong ito na lumalapit na ang araw na kung saan face-to-face makikita natin ang ating tagapagligtas, na walang iba kundi ang ating Panginoon, ay lalong lumalala ang sitwasyon ng sanlibutan. Wala sigurong panahon sa ating pamumuhay na kailangang mapalapit tayo sa Panginoon, kundi sa panahong ito ng mga huling araw. Hallelujah! Ito ang panahon na kung kailangan ay talagang tayo'y matanganan natin ang Panginoon. We cannot perhaps tangibly hold on to God because God is a spirit. We cannot do that physically. But spiritually, we can do it. Because the Bible says, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Lumapit ka sa Panginoon, at Siya ay lalapit sa iyo. Sinabi ng James chapter 4 verse 8, lumapit ka sa Diyos, at ang Diyos ay lalapit sa iyo. It's not the other way around. People want to get closer to God, but they want God to come to them in order for them to draw closer to Him. It's not that way, and it's not what the Bible says. The Bible says it is us that should draw nigh to God so that God can draw nigh to us. Kailangan tayo ang gumawa ng unang hakbang na lumapit sa Kanya upang Siya naman ay mapalapit sa atin. Ngayon ang tanong, paano akong mapapalapit sa Diyos? Gusto ba ninyong mapalapit sa Diyos? Sino ang gustong mapalapit sa Diyos sa mga huling araw na ito? Some of you feel that you have been drawn away so far from God that you cannot feel His presence anymore. Some of you feel that God has left you out and that God does not care about you anymore. Look at the problems that happen in my life. Look at what is happening in the circumstances of my life. Look at what is happening in my present, my past, and my
maybe my future life is going to be like what my past life was. God does not care about me anymore. I have been into troubled waters and nobody helped me. I have been into so many trying circumstances and I don't know the way out. I have been in so many heart-rending circumstances and problems in my life, and nobody helped me out. Your heart may be crying out in this fashion, in this manner. Don't blame others, don't blame God. There is a way for you, and you can make the first step right now. The first step is for you to draw nigh to Him. How to draw closer to God is one of the problems that is so simple, yet it is so profound if nobody will tell you how. Because it's a spiritual problem. So, it's going to be solved by spiritual means. Hindi natin masusolve yan sa pamamagitan ng physical na solusyon. Masosolve natin ang problemang paano tayo mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng spiritual na solusyon. Paano, Pastor, akong mapapalapit sa Diyos? Meron akong inilista ritong mga iilang points na gusto kong malaman ninyong kung paanong mapalapit sa Diyos. You want to get closer to me? Why? Many people want to get closer to me because they want to talk to me. Napakarami ng gustong mapalapit sa akin. Hindi upang matingnan lang ako. Kundi karamihan sa kanila, gusto nilang mapalapit sila sa akin upang ako ay kanilang makausap. You cannot possibly talk to me when you are that far from me. We cannot possibly converse in a conversational tone if you are far away from me. Let's say my distance from here to the first row is 15 feet. Or my distance from here to the last row is about 60 feet. You cannot come to me and talk to me if you are that distant away. So the first thing that you have to do is come closer to me in order for me to be able to talk to you and you be able to talk to me. Di ba ganon, mga kapatid? Okay. Gusto ninyong mapalapit sa Diyos? Ano ang pakay ninyo upang siya ay inyong makausap? At kung gusto mong mapalapit sa Diyos, napakasimple ng unang dapat gawin mo. Manalangin ka. Ang lahat ay sabing, manalangin ako. You pray. When you pray, believe that whatsoever you ask from Him, you shall have them. Your prayers, when they are sincerely made, whoever you are, whatever your religion is, whatever race you are, it does not matter at all to God. Because the Bible says, in every nation where there are people that feareth God, God knoweth them. And God is not a respecter of person. Kung ikaw, kung ano ang pagkatao mo, dukha ka, meron kang sinasabi sa buhay o wala, educated, uneducated, ano ang klase ng buhay mo? Pagka ikaw ay may sinserong dalangin na sinabi sa Diyos, makikinig at lalapit ang Diyos sa mga dalangin mong yan, sapagkat yan ay ang kanyang inahanap sa mga tao. So when you pray, you must pray and you must accompany your prayer with desire and faith. Lahat ay magsabing desire and faith. Pagnanasa at pananampalataya. You don't have to memorize your prayers. Your prayers should not be memorized and said half-heartedly. You don't have to memorize any of those. You can come as you are and just use whatever sense of speech you have.
does not have to be flowery. It doesn't have to be systematic. It does not have to be flourished, or shall we say furnished with anything that would attract the attention of God. You just say it in your own words. That is sincerely praying to God. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong sarili na pamamaraan. Lumapit ka sa Kanya at sabihin mo ang iyong mga pangangailangan. Sinabi ng Panginoon dito, you shall have whatsoever you have desired. If you pray and believe that you will receive them. Biro mo, pagka lumapit ka sa Kanya, the Lord is just a prayer away. Napakalapit pala ng Diyos pag ang tao marunong manalangin. Bakit ang tao mananalangin siya? Napakalayo ng Diyos sa kanya sapagkat hindi siya marunong manalangin. Ngunit kung marunong kang makipag-usap sa Diyos at marunong kang manalangin, mapapalapit ka sa Kanya at siya ay mapapalapit sa iyo. Paano mong alam na napalapit ka na sa Diyos? Ang mga dalangin mo ay magkakaroon ng katugunan. Milagro ng kasagutan ay darating sa iyo. Kala ng iba naman, yung mga dalangin ay puro lang paghihingi. Do you know that prayers are not all asking God? I will tell you the truth. Before you even tell God about your needs, without you saying it, the Lord already knows your needs. Bago mo pa man sinabi ang pangangailangan mo, alam na ng Diyos yun. Kasi nababasa niya ang lahat ng puso ng mga tao. You don't have to say it. The Lord knows what you need. Somebody here is sick in the body. You are burdened with that sickness. Somebody here is in a very serious problem. You don't know the way out. You don't know which way is out. You don't have to say it. The Lord knows it. Hindi mo na dapat sabihin sa Kanya, alam na ng Diyos kung ano ang dinadama ng buhay mo. Hallelujah. So, may mga dalangin na hindi lahat paghihingi. May mga dalangin na ginagawa sa pamamagitan ng pagpupuri. These are what we call prayers of praise. When you come to the presence of God, burdened with a problem, you don't tell Him what you need. You just have to praise Him. Those are what we call prayers of praise. We praise God. May problema ka, pagdating mo sa altar, o kaya doon sa bahay mo, lumuhod ka, pinipraise mo lang ang Panginoon. Praise the Lord. Napakadakila mo, Panginoon. Ikaw po ang dapat sambahin. Ikaw po ang dapat bigyan ng kaluwalhatian at kapasalamatan sa aming mga buhay. Tinatawag na prayers of praise yun. You can go out of the presence of God without saying anything about your problem. But when you pray the prayers of praise, it's like saying to Him everything. Pagka lumapit ka sa Kanya, pinuri mo siya sa pamamagitan ng mga dalangin mo, dalangin na dala ng pagpupuri. Dalangin pagpupuri ang ginawa mo. Kapatid at kaibigan, alam na ng Diyos kung ano ang ibig sabihin noon. Kahit hindi mo sinabi exactly kung ano ang pangangailangan mo, lalabas ka sa Kanyang presensya at dala-dala mo na ang milagro ng iyong kasagutan. Hallelujah. There are also what we call prayers of petitions. Everybody says prayers of petition. What are these prayers of petitions or petition prayers? These are prayers that you ask God for, not necessarily for yourself. Ito ay mga dalangin na paghihingi sa Diyos, pero hindi mo sinali ang sarili mo. Humihingi ka para sa iba. Ganito ang ginagawa ng mga members ng Jesus Christ, the name above every name, sa prayer mountain at saka sa mga overnight prayers dito.
Sineserox natin ang lahat ng mga prayer requests ng lahat ng mga covenant partners around the Philippines and around the world. Pagkatapos dinidistribute sa lahat ng members, and then we read these petitions before God. They are not ours. They are other people's petitions. But we raise them up to God. Kung ako ang Diyos, anong gagawin ko? Sasabihin ko, napakabait na anak nito. Siya mismo maraming problema. Tingnan mo, dinadalangin niyang problema ng iba. O kung ako ang Panginoon, anong gagawin ko? Uunahin ko muna yung problema niya. Kahit hindi niya sinasabi sa akin, napakabait niya sapagkat ang problema ng iba, ang kanyang inuuna bago ang sa kanya. That is how God operates. Prayers of petitions. Learn to pray the petition of other people's prayers. Itaas at iangat mo ang kanilang mga dalangin. Panalangin yan. Matututo kang manalangin. Pagkatapos, mapapalapit ka sa Diyos. Pagka nakita ng Diyos yun, mapapalapit siya sa iyo. Prayers of fellowship. Hallelujah. Do you know when you come to a church service like this, this is an equivalent to prayer? Because you are fellowshipping in the presence of God. Kahit hindi ka marunong manalangin, pagka umupo ka na dyan, dalangin na yan. Dalangin sa fellowship. Hallelujah! Oh, hindi mo alam, lumapit na yung mga anghel sa'yo, pagkatapos tinitingnan na nila, bakit nakaupo ang taong ito dito? Bakit nakikipag-fellowship ito? Kahit hindi ka marunong manalangin, dala-dala mo yung mga problema mo, kukunin yun sa'yo, gusto at ayaw mo. Whether you like it or not, those problems are going to meet their own solutions. And don't wonder why when you come into this cathedral or into the meeting, one of the meetings of Jesus Christ, the name above every name, most of your problems, if not all, most of your problems are going to be solved. Most of your problems are going to find their own solutions. We get closer to God when we use all three of them. Prayer of praise, prayer of petition, and prayer of fellowship. Pagka ginagamit natin yon, napapalapit tayo sa Diyos. Oh, di ba nafe-feel ninyo yan? Pagkatapos nyo nakapakinig ng salita ng Diyos dito, lalabas kayo, mag-aang na kayo. At ang gaan ko. At saka masaya yung feeling. Ang gaan-gaan ng feeling. Bakit? Napapalapit ang Diyos sa inyo. Do you understand that? When you are far away from God, you are laden and are heavily laden with sin, you feel very weighted down with sin, which is darkness all around you. That gives you a hopeless perspective in life. Nagiging hopeless ka, bumibigat ang katawan mo at ang pag-iisip mo bumibigat, nawawalan ka ng liwanag at nalilito ka at nawawalan ka ng pag-asang mabuhay. Napakabigat ng sitwasyon mo. Pagka malayo ka sa Diyos, kasi ang Diyos liwanag. Pagka lumalayo ka sa Kanya, ganyan ang feeling mo. Mabigat ang feeling. Pero pagka napapalapit ka sa Kanya, by prayer of fellowship, by petition, by prayers of praise, napapansin mo, nagbabago yung pananaw mo sa buhay. Papansin mo, gumagaang ka. Hallelujah! Kaya't nakakaawit ka! At sinasabi mo, ang gaang-gaang ng feeling. Hindi mo, no? Ang gaang-gaang ng feeling, kasi nalabhan na yung damit. Bagong suot, ang gaang-gaang ng feeling. O, lalo na yung damit spiritual. Pagka napalapit sa Diyos yun, ikukulam, malalaba, maliliwanagan, nawawala ang kadiliman, napapasok ang kaliwanagan, nagagaan yung feeling mo, at nagkakaroon ka ng kagalakan, nagkakaroon ka ng tuwa, hindi ka marunong umiti, ngunit ngayon, kahit sinong iningitian mo na, pag-uwi nyo sa bahay nyo, hallelujah, pag-uwi nyo sa bahay nyo, pati aso nyo, hinahalikan na ninyo. Sa tuwa yun. Nagtaka yung aso mo na palagi mong sinisipa, ngayon ay hinalikan mo na. Bakit? Sapagkat nakapasok na ang kaliwanagan ng Diyos sa iyo, napapalapit ka sa Kanya.
Kaya yung hindi marunong manalangin, manalangin na kayo. Kailangan natin yan sa huling araw mga kapatid sapagkat lumalapit na ang panahon na dapat tayo ay talagang mapalapit sa Panginoon. It is impossible to be closer to God without praying to Him. It's impossible without praying to Him. Don't tell anybody, don't let anybody tell you on how to pray. The Lord has given us an innate feeling of knowing how to pray to Him because we are God's creation. He taught us in the innermost part of our spirit on how to pray to Him. That's why I don't believe in memorized prayers. I believe in prayers that comes from the Spirit, that comes from the soul. When I have a problem, I don't go to my benefactor, I don't go to my sponsor, and I say my prayers to him or my petitions to him in a memorized, systematic way. I just blurt out everything I have in my heart, the heaviness of my spirit and soul, and just tell him exactly what I need. That is the equivalent to a very spontaneous prayer that God answers because it is said out of sincerity. Sinasagot ng Diyos yan, ang mga dalangin na ganyan. Kaya, huwag kang mag-alala at sasabihin mo, hindi ako marunong pastor, hindi ko pa po na-memorize yung aking mga dalangin. You don't have to. You just come as you are and tell Him exactly what you need. You don't have to be taught how to praise to God. You can raise your hands and say, glory to God. Sabihin mo, malwalhati po ang pangalan nyo. Kahit hindi ko kayo kilala, pero kilala naman ninyo ako. Pinupuri ko po kayo, gumawa ng langit at ng lupa. Pastor, baka itinaas mo ang kamay ko, hindi ako nakakasigurong ang Diyos ang pinupuri ko. Paano ako nakakasigurong ang Panginoon ang pinupuri ko? Baka si Satanas ang nasa harap ko, pagpuri-puri ko na, siyang tumatanggap ng papuri ko. Paano ka nakakasiguro? Are you sincere and honest in praise to God? Are you really looking for the light and for the truth of the gospel? Don't worry. Because the Bible says if you ask for a bread, He will not give you a stone. If you ask for a fish, He will not give you a serpent. What you ask for, God is willing to give to you. Kung ano ang hiningi mo, yon ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Humingi ka ng katotohanan, ibibigay niya sa iyong katotohanan. Hiningi mo ang tagapagligtas si Jesus Christ ang makakaharap mo. Hiningi mo ang gumawa ng langit at ng lupa na tagapagbiyaya ng lahat. Siya ang iyong tatanggapin. Huwag kang mag-alala. Pagka honest at sincere yung puso mo, pagka dumalangin ka sa Kanya, siya ang nasa harap mo, natatanggap sa lahat ng iyong mga idinadalangin. Malapit ka sa Diyos pagka dumadalangin ka. So, don't go out of your house without praying. Don't live a day without praying. Amen. Sa higaan mo, pwede ka manalangin. Kahit sa loob ng puso mo. Praise God. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Sa sasakyan, you can drive and you can ride on a jeepney or in your car and pray at the same time. I praise you, Lord, for your great goodness. I praise you, Lord, for your mighty acts. Hallelujah, hallelujah. Hindi ko na kayo tuturuan kung paanong dumalangin sa Diyos at kung paanong pumuri sa Kanya. Di ba marunong kayo pumalakpak? Pero hindi pa kayo pumalakpak sa Diyos. Karamihan sa inyo pumapalakpak sa mga sabungan. Karamihan sa inyo pumapalakpak sa mga stadium na kung saan nandoon ang inyong paboritong basketball player. Karamihan sa inyo pumapalakpak sa mga dako na kung saan may mga concert at naroon ang favorite singer nyo sa sanlibutan. Doon kayo natututong pumalakpak. Yung lahat ng palakpak ninyo, pumupunta sa manok, pumupunta sa tao, walang pumupunta sa Diyos. Pagka pumunta kayo rito, hindi ito stadium ng superstar, ay tao. Kita niyo yung pangalan na yan. Pagka kayo'y pumalakpak, pumupunta sa Kanya. Hallelujah! So when you praise God in this place, you are not out of place. When you praise God, you are not out of order in this place. When you praise God, somebody receives your praises and your prayers. When you give your tithes and offering, somebody out there that was proven that will not die anymore is receiving your tithes and offering.
Sinasabi ng banal na kasulatan. So lahat ng ginagawa natin dito, ang tumatanggap ng kaluwalhatian, si Jesus Christ. Gusto ba ninyo ibigay sa Kanyang kaluwalhatian? So buong lakas ibigay natin sa Kanya. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, with all your body, with all everything that you have. Hallelujah! Hallelujah! When you clap your hands, that's praises to God, you are exerting efforts. When you exert effort in anything, you are compensated. I thank God there is a spiritual compensation for whatever you do for Him. Not because you can buy your salvation. Salvation cannot be bought. Salvation cannot be earned. Salvation is a gift. But when you do that, you are honoring God, and God will honor you in return. Pinupuri ko siya, pinapasalamatan ko siya, nananalangin ako sa Kanya. Gusto niyo mapatotohanan, mga kapatid? At gusto niyo mapalapit sa Diyos? How many of you have proved the promises of God? Have you proved the promises of God? Sinubukan na ba ninyo? May mga medisina kayong binili. Sinubukan na ba ninyo? Kortal, medical, masakit ang ulo ko. Subukan ko nga kung may epekto ito. Ininom mo, biglang-bigla nawala yung sakit ng ulo mo. Sabihin mo, epektibo. Ano man ang medisinang ina-apply mo sa katawan mo o iniinom mo internally at epektibo, sinasabi, epektibo ito. Sapagkat nasubukan mo. Nasubukan na ba ninyo ang mga pangako ng Diyos? Para kayo mapalapit sa Kanya, subukan ninyo ang Kanyang mga pangako. Bakit? Kasi bawat pangako na nagkaroon ng kasagutan at katugunan sa buhay nyo, nagpapatotoong siya'y buhay that throws you one step closer to Him. How can you get closer to Him when you have not proven His words are true? How can you prove them when you have not taken the steps of proving them? Kaya malayo kayo eh. Kaya wala yan. Bakit? Hindi mo nasubukan. Subukan ninyo magbigay ng tithes and offering. Palagi kong dinidiin yan. Sabi nung isang taga Hong Kong, bakit palagi mong idinidiin ng tithes and offering? Pastor, sapagkat ba hindi na mabubuhay ang ministry mo kung wala ng tithes and offering? Kahit walang tithes and offering, ang lahat ng tao mabubuhay ang ministry ng Panginoon. Sobra pa riyan. In fact, tithes and offering is the smallest offering that you can give to God. And when God gives, He gives great things. Kaya mabubuhay kung wala yan. Kaya wag ninyo munang tingnan yung tithes na ibinibigay ninyo. In the first place, that's not yours. That's God's. So, He only asks you to return it. He only asks you to give it back. When you give it back, you have proven that you can be trusted with all of the blessings that He has in store for you. And when you can be trusted, then the source of blessing is already open for you. And you will receive anything you want to in life. Patotoo lang yun. Pero huwag na yung tingnan yung ibinibigay niyong tithes. Hindi yun tinitingnan ko. Kasi kung titingnan ko yun, hindi mabubuhay ang ministry sapagkat ang operational expenses lamang ng ministry ng Jesus Christ, hindi sapat ang tithes. Pero ang tinitingnan ko, ang efekto ng pagbibigay ng tithes. Na sinabi niya, what did He say in Malachi 3:10? Give all the tithes into the storehouse, so that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord. Everybody says, and prove me now herewith, saith the Lord. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon. Anong sinabi yung efekto ng pagbibigay ng tithes? Bubuksan ko sa inyo ang dungawan sa langit at bubuhusan ko kayo ng pagpapala na wala ng silit na kalalagyan. This is one particular verse in which God challenged us to prove Him. Have you proven Him? I have proven Him. Hallelujah. Hallelujah.
this ministry is standing on the proof that the words of God never fails. Huwag kayong magmura. Lalong darami ang demonyo niyan. Sapagkat kung anong pinalalabas natin, nagkakaroon ng epekto yon. Gumagawa ng ayon sa ating sinabi. Pabitaan mo yung magsikag yung pisting yawa. Kada sulti ni mo na mo produce na kung sa kayawa. Mga sungayang yawa. Palisod-lisurunggan. Pero mga praise God! Kada yung praise God! Ang Ginoo layo-layo pa. Kada praise God ni mo, muambak siya pila ka milya para lang sa imo ha. Hallelujah! Bawat sigaw mo ng praise God, ilang milyong milya kalayo ang Panginoon. Naku, lumulundag ang kanyang Espiritu, palapit sa iyo. Hindi mapigilan yon. Sapagkat yan ay isang bagay na nangyayari sa spiritual at totohanang nangyayari, napapalapit ka sa Diyos. Subukan mo. Mula ngayon, araw-araw, gawin mo yan. Kung di ba makikita mo at kahit hindi ka nananalangin, isolve ng Panginoon ang problema mo, nasusolve ang mga problema mo. Praise pleases God. Nakakalugod sa Diyos ang mga pagpupuri. No negative words because one cannot complain, find fault, or be discouraged and truly praise God at the same time. You cannot say negative words and at the same time praise God. You cannot complain at the same time praise God. James chapter 3 says, ang lalabas daw sa isang balon o sa isang well ng tubig ay kailangang matamis lang. Hindi maaaring yung maalat at matamis lalabas at the same time. Kailangan lalabas dyan isang bagay lamang. So, you cannot really complain and then praise God at the same time. You don't complain, you just praise God. Pag complain mo naman, lalong nako-complicate yung problema mo. Hindi naman nasusolve. Lalo kang napapalayo sa Diyos, lalo kang nadi-discourage, lalo kang nalulupaypay, at lalo kang nawawala sa kanyang banal na presensya. So kung mayroon kang problema, subukan mo. Purihin mo siya. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pagka natisod ka sa bahay mo at nadapa ka, anong sasabihin mo? Hanagin ng pisting yawa. Praise God na. Bahala kung sa'yo may tabunin mo. Praise God yapon. Samot ka doon lang Ginoo. Samot ka luy ang ginuunanin mo. Lalong lalapit ang Panginoon sa iyo. Lalo kang palalapitin sa kanyang banal na presensya at lalo mong malalaman na siya pala ay isang dakilang Diyos na nagbibigay at lumalapit sa mga nangangailangan sa Kanya. That is how to call on Him in time of distress. That is how to call on Him in time of need. And then when you feel that you are already in the presence of God, don't let it go. You just have to practice the presence of God. Practice the presence of God. Everybody says, practice the presence of God. Bakit anong sinabi niya sa John 14:18? I will not leave you comfortless. I will come to you. See? When he said that, he said it in truth because he is the truth. Sinabi niya, hindi ko kayo iiwan, babalikan ko kayo at makikisama ako sa inyo. Ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling. Kaya i-practice mo ngayon ang presensya ng Diyos. Pagka-anak ka ng Diyos, kasama ka niya sa lahat ng iyong buhay. Pero ang nabasa ko, binili ko nga eh. Binili ko isang kwadro doon sa Hong Kong na sinasabi doon, footprints in the sand. Sinabi doon na isang tao na naginip siya. At kasama niya ang Panginoong naglalakad. At nang siya lumingon, may dalawang bakas
sa buhanginan ng taong naglalakad. So dalawa sila ng Panginoon, yung bakas ng kanilang mga paa ay nakikita niya sa hulihan, dalawa talaga silang naglalakad. And then sa bandang unahan, ang nakita niya, isa na lang ang naglalakad. Noon, nung sa panaginip niya, isa na lang ang naglalakad na nakita niya noong nasa depresyon at mga problema siya. Kaya nagreklamo siya sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, di ba kasama kita? Pagkatapos, nung panahon ng aking mga problema, nung panahon ng aking depresyon, nung panahon ng aking kahirapan, bakit nakita kong isa na lang ang naglalakad? Saan ka noon? Bakit mo ako iniwan? Lalong-lalo na sa panahong yun na ikaw ay aking kailangan. Sabi ng Panginoon, anak, hindi kita iniwan. Nakita mong yun na isang bakas na lang ang naglalakad at yun ay panahon ng iyong problema at dalamhatian sa buhay at kahirapan sa buhay. Alam mo kung anong ginawa ko? Inalsa kita at kinalong at naglalakad na nandito ka sa aking mga kamay. Hallelujah! I practice the presence of God every day. You come into His presence every day. I come into this pulpit knowing that the presence of God is with me. Inside of me, outside of me, He is inside of you, He is outside of you, He is everywhere present in this place. You don't see Him, but the Bible says He's a spirit, and those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. And nandito siya. 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. We practice in this service the presence of God. Naniniwala ba kayong ang presensya ng Diyos nandito sa simbahan ngayon? Ngayon, pag uwi ninyo, dalhin ninyo ang presensya ng Panginoon. Pag sakay ninyo sa inyong mga sasakyan, kahit wala na siyang upuan dyan, nandyan siya nakaupo, katabi ninyo. Dito, mga kapatid, kahit wala siyang upuan dito, pero nandito ang Panginoon sapagkat ang bahay na ito ay sa Kanya. At na-dedicate ito sa Kanyang pangalan. Ang Kanyang presensya ay nananatili dito. Many Christians often forget, ignore, and disregard God's presence. They should strive instead to be aware of God's presence with them continually. He is there regardless of the circumstances. The Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He is with you regardless of your circumstances in life. He is with you when you are light. He is with you when you are heavy burdened. He is with you when you don't have problems. He is with you when you have problems. He is with you when you are healthy. He is even with you when you are sick. When you are lonely, when nobody's comforting you, He is with you. Practice His presence. Pagka nakaupo ka sa opisina mo, kasama mo siya. Pagka na-practice mo ang presence ng Panginoon na yan, kahit hindi mo siya nakikita, katagalan mga kapatid, pagka na-practice mo ang sarili mo, na ang Panginoon pala'y katabi mo, nasa loob mo, parang kaibigan mo na siya, naaakbayan mo na siya. Kaya pagka gumising ka sa umaga, nasasabi mo, Good morning, Lord. Hallelujah! Sapagkat nabubuksan na maigi ang mga mata ng iyong pananampalataya at espiritu, pagkatapos hindi mo na magagamit ang physical na mga mata mo, ang nakakakita yung spiritual na mga mata mo na hindi nakikita ng physical, ang Panginoon nakikita mo araw-araw. Kasama mo siya. You practice the presence of God wherever you are. And when you are used to that, you can pray without really trying. Di ba yung katabi mo ngayon, alam mo katabi mo siya? Kasi na-practice ka sa physical presence ng tao. Kaya pagka may katabi ka, sasabihin mo may katabi ka. Pero you practice a spiritual presence. You practice a spiritual presence. You use your spirit. The mind of your faith and the mind of your spirit is open. You cannot see Him,
but He is there. And you practice and you get used to that. You sometimes put off the flesh and you practice the Spirit in you. And the Spirit in you senses the Spirit of God. Whatever circumstance or situation you find yourself in this life, the Father is there. He is present. Kasama mo siya araw-araw. Huwag mong ignore ang kanyang presensya. Kasama mo siya. Pagka ikaw ay malapit na sa Diyos sapagkat marunong ka nang dumalangin, napatotohanan mo na ang kanyang mga pangako, marunong ka nang pumuri sa kanya, pinapractice mo na ang kanyang presensya. Just by quoting Psalms 23, you will feel the presence of the Lord. I have heard so many testimonies, people testifying that when they are in danger, they only memorize that and they only said the prayers saying Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa panahon pa ng gera, nakarinig na ako ng testimony na yung aking, ewan ko, sino yun, basta't malapit sa amin, hinabol siya ng hapon, nasa parang sila, sa ato pa, sa pasakan sila, wa manggi tanom dito, wa manggi sagbot dito. So, hinabol siya ngayon. Nung hinabol siya, nakakita siya ng isang puno ng kogon. Wala nang iba pang mapagtataguan. Biro mo, isang puno ng kogon lang. Mga kapatid, doon siya dumapa. Eh, hapon, lapit-lapit na, nakita pa siya pagdapa. Pagkatapos nung dumapa siya, kagad-agad, the Lord is my shepherd. I shall not want. Lakas-lakas pa ng boses niya. Sabi niya yung hapon, nakikita niya pag dumidilat yung mata niya, dumadaan-daan sa harap niya, nangangamot ng ulo sapagkat hindi niya makita. Hallelujah! Bakit? Sapagkat ang presensya ng Diyos tumabol sa kanya. Tinabulan siya ng presensya ng Diyos. Hallelujah. Tinatabunan na siya ng presensya ng Diyos. Marami na akong narinig na ganyan. You practice the presence of God when you are in danger. You call on Him. Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which thou knowest not. Pagka kayo ay nasa kagipitan, takot, disgrasya, ayaw jud mo pumalikas. Ayaw mo yung pisting yawa, matay na tani. Sangpitang Ginoo. Practice the presence of God. Hallelujah. When you have practiced the presence of God and you are now closer to God, as the Bible says in James 4:8, draw nigh to God and He will draw nigh to you, then in your life all things work together for good to them that love Him. Ang lahat ng bagay ngayon sa buhay mo ay para sa ikabubuti mo. Mauunawaan mo o hindi, ang lahat ng bagay ay para sa ikabubuti mo. At masasabi mo sa Romans 8:28 kasama ni Pablo, ang lahat ng bagay gumagawa ng kabutihan para sa kanilang nagmamahal sa Diyos. So, wala ka ng excuse pa na gagawin, malugod ka ng maglilingkod sa Diyos. Wala ka ng excuse pang gagawin na hindi ako makapagsasamba ngayon sapagkat masama ang panahon. Many people neglect church under the circumstances that the weather is bad, but they won't neglect going to other places even though the weather is bad. Amen. Di ba maraming Kristiyano? Pagka sumamala ang konti ang panahon, ayaw ko na magsimba. Bakit? Masama ang panahon. Pero kung may sabong, kahit bumabagyo, magbabarong pa yan para pumunta lang doon. Amen. Pagtaya ng loto, bibili ng ticket yan. Kahit bumabagyo. Pero sa simbahan, kahit konting-konti lang panahon. Ako, masamang panahon. May reason ka nang pumunta, hindi pumunta sa simbahan. Pero mga kapatid, pagka ikaw ay malapit sa Kanya, sa Panginoon, alam mo na ang lahat ng bagay galing sa Kanya. You cannot say no to Him. You know, He is your source. He is your power. He is your strength. He is your salvation.
He is your everything. He is your blessings. He is your Savior. He is your everything. Alam mo yon, dahil ang presensya niya, kasama mo na. Inuuna natin palagi ang Panginoon. Amen. So, hindi na tayo fair weather Christian. Hindi na tayo nagiging fair weather Christian. Malapit ka na sa Diyos. Wala ka ng excuses na gano'n. Hallelujah. Binibigyan mo ng Panginoon ng first place. Do you give God first place? You don't mind the weather? The weather in this cathedral is not good. Ang panahon dito sa cathedral, may ulan o may bagyo sa labas, hindi maganda. Dahil mainit dito. Walang air conditioning system. Pero tingnan ninyo, lalo tayo nagsisiksikan ngayon. Kasi mahal natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At hindi na natin pinapansin ang time. Kalimitang panahon, ang pagsamba sa umaga lang. Yun ang naranasan natin at nasanayan natin. Bakit nagsasamba pa? Gabi na, 8:00 na. Oh, gabing-gabi na yan. Kanina pa natapos ang pagsamba. Pero tayong mga anak ng Diyos na malapit sa Kanya sa presensya ng Panginoon, pagkapagsambang pinag-uusapan, walang oras sa atin. Panahon wala sa atin. Oras wala sa atin. We walk in the Spirit. We please Him by what we do. Hallelujah. Then your worries, God will take care of that. When you are close to Him, God will take care of your worries. Worries are anxieties in life about tomorrow. Sino sa inyo nag-aalala para bukas? Sunod na linggo. May babayaran pa ako. Tuition ng anak ko. Bayad ng utang. You always think about tomorrow. Aalisin ng Diyos. Yan ang nakapagpapatanda eh. Ang nakapagpapatanda, hindi yung problema. Ang nakapagpapatanda, hindi yung utang. Ang nakapagpapatanda, hindi yung kahirapan at trabaho. Bakit matanda ka na? Puro trabaho. Hindi yon. Nakakabata yung trabaho. Problems will even make you younger. Wow, that's the first time you've heard that. First time narinig ninyo sa isang mangangaral, ang problema ay nakapagpapabata. Amen. Alam ninyo kung ano ang nakakatanda? Ang pag-aalala. Ang worry na tinatawag. Nag-aalala ka. Hindi pa nga nangyari, inaalala mo na. Meron bang tao nag-aalalang tumatawa? Bakit tawa ka ng tawa? Nag-aalala ako eh. Pagka nag-aalala ang tao, ganito yung mukha niya. Batang-bata ka pa, matanda ka na. Ang aalisin ng Diyos sa iyo, pagka malapit ka sa Kanya, yung pag-aalala mo. Hallelujah. Sa Bisaya pa, ang kabalaka kuhaon. Ang problema, walay kaso na, kaya ang tao samtang buhi na, hindi problema. Pero ang makatigulang o kang makamatay sa tao, ang kabalaka sa problema. Saon naman eh. Ayaw sulting on saon naman nga naagyod lagi na ilusot bisang saon. Tuuhi ko, kay gikan ko diha. Kahit anong problema mo, huwag mo lalahanin yan. Matulog ka ng mahimbing mamaya. Ibigay mo sa Panginoon. Give it to the Lord. Sabihin mo, come what may, I have given you this problem, I will not worry about it. Hallelujah. That does not mean that you have to neglect all your responsibilities. That does not mean that you have to quit working. That does not mean that you have to quit your responsibilities altogether. You will still do them, but minus the worry. Kaya, babalik yung kagalakan sa iyo ngayon, babalik yung kasayahan sa iyo ngayon, kahit may problema ka. Oh, laki-laki ng tawa mo, may problema ka pala. Ngayon, ang mag-worry sa problema mo, ang Panginoon. Tapos bibigyan ka ng milagro ngayon. Biglang-bigla gumaan ang buhay mo sapagkat may mga pamamara. You don't know the ways of God. The ways of God are so mysterious. They are hidden in the secret chamber of the Spirit.
They are hidden and no man knows them. But when God decides to release to you His blessings, no demon in hell can hinder. When God decides to help you, He is going to be your strong refuge. He is going to be your light. He is going to be your salvation. No demon in hell dare to hinder, because that power is going to come and make a way for you. Alala ninyo, pinakamalaking problema ang kay Moses. 3 million were crying and they want to stone him. And they said, did you bring us into the desert because there are not enough cemeteries in Egypt? You are going to kill us all. Look at the Egyptian army pursuing us. They mean business and they will kill us all. Moses, nilinlang mo kami. Dinala mo kami dito. Hindi ba sapat ang mga libingan sa Ehipto? Mamamatay kaming lahat dito. Babatuhin na sana siya. People are full of worries. When you are worryful, you forget God. You forget His power. You forget His miracles. You forget what He can do. You forget His promises. And you forget His presence. Tapos, mag-aalala ka. Ito, alang-alala, umiiyak pa. Naku, nandyan na sila. Oh, malapit na sila. Nabahala din si Moses. Umiyak din siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang umiyak. In other words, do not worry. Di mo ba alam na ako ang nangunguna sa grupong ito? Di mo ba alam na ako ang Panginoon nyo? Sabi ng Panginoon, ano nasa kamay mo? Sabi niya, tungkod, Panginoon. Sabi niya, meron ka palang tungkod eh. Eh di pumunta ka doon sa bundok, ituro mo yan sa Red Sea, magkakaroon ng daan at dadaan kayo. That's a miracle. No one knows about that. No one had ever thought that a miracle like that would occur in a time and place where the Israelites were. Wala talaga nakakaisip. Pero ang Panginoon, hindi nawawalan ng milagro. Kaya anak ng Diyos, siguro ang problema mo, kasing laki ng problema ni Moses dahil ang balbas mo at ang kaputi ng buhok mo kapareho na sa kanya. Nandahil sa pag-aalala. Anong nasa kamay mo? Wala. Wala pala. I-class mo, dalawa, manalangin ka. Hallelujah. Ituro mo sa langit ang kamay mo. At tumalangin ka. Gagawa ng daan ng Panginoon sa iyo ngayon. At gagawa siya ng milagrong hindi mapapaniwalaan sa buhay mo. Right now, He's going to do that. Don't worry. Sabihin ng lahat, from now on, I will not worry. I will give Him all my worries. Gagawin natin yon. Kasi yung problema mo, nasa sa iyo yan. When you ask God to solve those problems, all He's going to take out from you is the worry. But He's going to give you the answer to the problem. Many times, the answer is you. May isang tao, dapat laki ng problema. Anong problema mo? Dami kong utang, pastor. Anong gusto mo mangyari ngayon? Masolve po itong mga utang ko. Mawala yung worry mo, ibigay mo sa Panginoon. Yung utang mo, magkakaroon solusyon yan. Okay. Bumalik siya. The next time, bumalik siya. Masaya na. Bakit? Wala na akong utang, pastor. Sinong ginamit? Ako rin. Paano? Binigyan po ako ng wisdom. Anong wisdom? Bakit nawala yung utang mo? Hindi na po ako pinautang na muli. Very simple solution. Siya lang din pala ang solusyon. Amen. O anong ginagawa mo ngayon? I am content with my salary, pero nagtataka ako, pastor, maliit po yung salary ko, pero ngayon, sobra-sobra pa sa pangangailangan namin. Tingnan niyo mga kapatid, napakabuti talaga ng Panginoon. Aalisin niya ang troubles mo, troubles and trials come to all, but they serve as stumbling block to many believers, causing them to flounder and fall. However, difficulties and distresses may be used as stepping stones if you know the will of God
and you are close to His presence. We should utilize our trying circumstances with our faith. And God's help, we can reach the highest and the best. God is going to make a way for you. Don't worry. When you worry, you insult God. Pagka nag-aalala ka, anak ka ng Diyos, nag-aalala ka, paano na ito? That means you don't trust in His power anymore. Ang Diyos mo naging bakla na. Ang Diyos mo mahina na. Ang Diyos mo wala na, kulelat na. Hindi na maaaring isolve niya yung problema mo. Don't worry. You have a powerful God. Don't worry. You have a source God. Don't worry. You have a God that will supply your every wants and your every need. Don't worry. You have a God who created the heavens and the earth. Don't worry. You have a God who created all the gold and the silver. Don't worry. You have a God who owns all the cattle on 1,000 hills. Don't worry, because He created everything for you. Don't worry. Kaya kayong tumatanda ng dahil sa pag-aalala, sige nga, subukan ninyong tumawa. Lahat ay tumawa. Mag-aalala pa ba tayo, mga kapatid? Ang Panginoon ba ay magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan? Huwag na kayong mag-alala. Ang presensya niya kasama nyo. Malapit na kayo sa Kanya ngayon. Marunong na ba kayong manalangin? Patotohanan ba ninyo ang kanyang mga pangako at susubukan? Pupurihin ba ninyo siya? Anong gagawin nyo simula bukas ng umaga, 5:30? Hanggang paglubog ng araw, hanggang nakagising ka. Praise God! Hallelujah! And then learn how to wait on God. Sabi ng Isaiah 40:31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Maghintay tayo sa Panginoon. When you told God about all your problems, be patient and wait for the answer. Everybody says, I will be patient. I will wait. Many Christians lack this virtue we call patience. Waiting can be most difficult, but it also can be most rewarding. Pagka wala kang pasensya, uunahan mo palagi ang Diyos. Tingnan mo si Abraham. Wala sanang gulo sa Middle East ngayon. Yung Arabo at saka yung mga Israelites, hindi sana naggegera ngayon. Wala sanang bombahan dyan. Bakit? Nagkamali si Abraham. Anong kamali ni Abraham? Inunahan niya ang Panginoon. Di ba pinangakuan sila ng isang anak? The son of promise, which is Isaac. Si Sarah hindi makapaghintay. Sinabi ni Sarah, tanda-tanda na natin, wala pa rin. Wala pa rin nangyayari. Nakita niya ngayon yung maid, si Hagar. Sabi niya, Abraham. Sinabi ni Sarah kay Abraham, yan si Hagar, oh. I cannot wait to have a child. Baka magkakaanak ka pa sa kanya. Oh. Inunahan nila ang Panginoon ngayon. Kinuha ni Abraham at ginawang concubine yun. Nanganak sila ngayon. Pagpanganak nila, yon ang pangalan ay Ismael. Siya ngayon ang naging ama ng lahat ng Arabo. Ngunit ang kanyang ina ay isang bond servant, bond maid. Di nagtagal, nagkaanak din si Sarah, anak sa pangako, ang pangalan Isaac, ang tunay na anak sa pangako. Siya, ang descendants niya, walang iba kundi ang Israel. Ang Arabo ngayon at ang Israel ay nag-aaway. Hanggang ngayon nagbubumbahan dahil nagkamali si Abraham. Bakit? Hindi nakapaghintay. Pagka kayo'y humingi sa Diyos, maghintay kayo. Wait upon the Lord. Ay, nasa harap na yung television, maghintay kayo mga anak ng Diyos. Waiting can be a trial for you. Patience teaches us faith, and faith pleases God. Faith brings forgiveness, strength, miracles, and victories. This is what faith does. It gives us
the knowledge that God is going to do something for us. But we have to wait. Maghihintay tayo. Muhulat ba mo sa tubag sa Ginoo? Kamugod usahay. Mangayo mo, kamu pa'y mabuot. Kano sa ihatag? Wala na nasa inyong kamungot. Wagod mo buot ang Ginoo sa imong pangayoon. Ayaw po siya buti kung kano sa niya ihatag. Pagkawa, mahatag sa panahon ngayong gitagal, luod tayo. Hala ka diha. Nya mulakaw dahil palayo. Pag palakaw niyo palayo, ang Diyos magpabili lang diha. Pag silag tanaw nimo, ikaw si kalayo. Ang layo-layo mo na, hanggang malayo ka na. Paano pa niya ibibigay ngayon sa'yo? Anak, heto, tamang panahon na ito. Ang layo mo na, dahil nagtampo ka at sinabi mong, sa mga klaseng Ginoo ni, hindi mo tubag pagampo. Anak sa Diyos, balik. Balik o gampo. Anak ng Diyos, bumalik ka. Manalangin ka na namang muli. You praise Him again. You pray to Him again. You practice His presence again. Oh, kaya, kung minsan, palapit ka na pabalik, ang kamay ng Panginoon nakaganon, sa pagbibigay sa hiniling mo, dahil matagal-tagal ka, dahil napakalayo mo na, nagtampo ka, may humiling na katulad mo, na nalapit, pagkatapos dahil nakaganon ang kamay ng Panginoon, sa Kanya na ibigay. Sorry na lang, pagdating mo, wala na, mananalangin ka na naman. Huwag ang alis, maghintay ka. Hintayin mo ang kasagutan. May hiniling ka ba sa Kanya ngayon, anak ng Diyos? Hintayin mo ang kasagutan. Darating yan sa buhay mo, isa sa mga araw na ito. In fact, I feel in my spirit that some of you is going to receive a miracle this week. Miracle that you have been asking God for. May kasagutan na darating sa buhay mo. Ako'y dadalangin sa lahat sa inyo. Lahat ng naririto na may mga kahilingan. Itaas ang inyong mga kamay, mga kapatid, at kayong nasa harap ng inyong television, ganon din ang inyong gawin. Amang banal, lahat po sila na mga anak ninyo na ngayon ay naalaman kung paano pong mapalapit sa inyo. Pagpalain ninyo ang bawat isa sa kanila. At lahat po ng mga nalalapit na sa inyo, alam nilang hindi na sila dapat pang mabahala sa anumang panahon, sa anumang mga nilalaman ng aming mga lukbutan, sa anumang mga temptation sa aming buhay, sa pag-iintay, o sa ano pa mang bagay. Kundi kami ay dapat maghintay na lamang sapagat alam namin na nasa sa paghihintay ang aming kalakasan. Ngunit kami ay mananatili sa inyong presensya. Mananatili pong malapit sa inyo. Pupuri sa inyo. Mananalangin sa inyo. Hallelujah. At maghihintay at magpapractice po ng inyong presensya sa aming buhay. Alam namin kayo ay nasa sa aming loob, nasa sa aming labas, nakapalibot sa amin. Anumang oras na kami dumalangin at anumang oras na kami ay humingi sa inyo, kayo'y naroroon upang ito'y inyong sasagutin. Pagpalain po ninyo, anak ng Diyos, tanggapin mo ang milagro ng iyong kahilingan. Lalakad ka tahayo, in Jesus' name, you will receive that miracle right now. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003,
When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.